Chapter 3. Ayaw ko ng lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo Danny, kaya hanggat maaga pa ay pipigilan ko na ang sarili kong mahulog sa iyo dahil sa huli alam kong hindi mo ako kayang suklian. Matagal niya akong tinignan, ramdam ko lang pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ko. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hinga bago lumabas ng kwarto ko. Araw ng Lunes, papasok na ngayon si Danny sa trabaho. Nagugilty ako sa ginawa at sinabi ko sa kanya noong huli kaming mag-usap pero iyon lang ang tangi kong alam para mapigilan ko ang sarili kong unti-unting nahuhulog sa kanya. Dahil sa guilty ko ipinaghanda ko ng pagkain si Danny pero nakiusap ako sa mga katulong na huwag na sabihin kay Danny na ako ang naghanda at nagluto ng agahan niya. Nang matapos ko maayos ang mga niluto ko ay umalis na ako ng dinner area at pumunta sa sala. Lang minute ang lumipas wala pa rin si Danny. Tinignan ko ang relo ko mag-aalas 7 na wala pa rin siya, hindi pa rin bumababa. Pero ilang minuto lang ay nandyan na siya nagmamadaling naglalakad. Nasulyapan niya ako sa sala, lumapit siya sa akin. Hinalikan ako sa noo at hinaplos ang tiyan ko. Pasok na ako, na late ako ng gising sabi niya. Tumango ako, ingat, sabi ko lang. At umalis na siya, hindi man lang tinikman yung luto ko. Tayo na lang ang kumain sa niluto mo. Biglang sumulpat si Jaya sa likuran ko, anak ng isa sa mga katulong dito sa bahay ni Danny na kaedad ko lang. Kayo na lang Jaya, wala akong gana, sabi ko at tumayo na aakyat na lereg ako sa kwarto ko. Hay nako, tere na sa kusina Ma'am Anastasia, hindi ka na naman kakain niya ng agahan, sabi niya at hinayla ako sa kusina. Nang makarating kami sa kusina ay isa-isang tinawag ni Jaya ang mga kasamahan niyang kasambahan para makasalo namin sa hapagkainan. Ganito kami minsan kapag wala si Danny. Sila ang kasama kong kumakain. Kahit wala akong gana ay kumain na lang ako para kay baby. Ang saya ng naging salo-salo namin. Banibiro pa nila akong masarap daw ang nilto ko kaya naubos nila itong lahat. Gabi na, pero wala pa rin si Danny. Anong oras kaya siya uuwi? Kanina ko pa siya hinihintay dito sa bintana mula dito sa kwarto ko. Tinignan ko ang malaking orasan na natatanaw ko na nasa Harden. Mag-aalas 11 na ng gabi. Nasaan na kaya si Danny? Nag-overtime kaya siya? Humihikab ako habang nakahalumbabo dito sa lamesa na nandito sa terrace ko. Tinitignan ko ang cellphone ko kung may text ba siya pero wala naman. Hay nako. Tumayo na ako at humihikab na pumunta sa higaan ko para mahiga na dahil inaantok na ako. Ayaw ko nang mag-isip pa ng kung ano-ano kung saan siya nagpunta ngayong gabi, baka makasama pa sa baby ko. Nasa labas na ako ng bahay, kululan ng sasakyan ko pero hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. Alauna na ng madaling araw nang makauwi ako galing sa kondo ni Honey na kababata ko. Si Honey yung tumawag sa akin nang nasa elevator kami ni Anastasia, ibinalita niyang nasa Pilipinas na siya. Matagal ko rin siya hinintay dahil sabi ko noon sa sarili ko bago siya umalis, pagdating niya aamin na ako na gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan, pero paano ko iyon magagawa kung meron na si Anastasia at ang baby namin na nasa sinapupunan pa lamang niya. Nang makita ko si Honey kanina dahil dumiretso ako sa kondo niya pagkagaling ko sa trabaho, halo ang naramdaman ko. Masaya ako dahil nandito na ulit siya, ang babaeng simula noong mga bata pa kami ay mahal ko na, at the same time ay nagugilty dahil hindi ko masabi sa kanya na mahal ko siya dahil kasal na ako kay Anastasia at magkakaanak na kami. Parang nahuhulog na ang loob ko kay Anastasia o sadyang nadadala lang ako dahil doble ang pag-aalaga ko sa kanya. Sa kanila dahil sa mas ilan ang pinagbubuntis niya, sabi ng doktor niya. Hindi ko lang sinasabi sa kanya dahil baka mas lalo siyang mag-alala at mag-overthink, baka makasama sa anak namin. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Ano ka ba Danny, yung baby lang ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal at nagsasama ngayon ni Anastasia. Pagkalabas ng bata ay magdi-divorce na kayo, kausap ko sa sarili ko. Napahilamos ako sa mukha ko, anong sasabihin ko kay Honey? Sasabihin ko ba ang totoo? Zero, itatago ko ang tungkol kay Anastasia. Biglang tumunog ang cellphone kong nasa bulsa kaya kinuha ko ito at sinagot kaagad dahil si Honey ang tumatawag. Danny, malungkot niyang sabi sa kabilang linya. Malambing kong sabi habang nakasandal sa upuan ng sasakyan ko. Where are you? Malungkot pa rin ang boses niyang sabi. Why? Sabi ko at hinilot ang sentido ko. I can't sleep, can you come over? Paglalamang niya.
Alam naman niya kapag ganyan siya hindi ko siya maintindihan. Be there in 20 minutes, sabi ko at pinatay ko na ang tawag. Sumulyap pa ako sa bintana ni Anastasia at patay na ang law niya. Hindi na ako pumasok sa loob ng bahay dahil baka hindi na ako makapunta kay Honey dahil sa guilting mararamdaman ko kapag nakita ko siya. In-start ko na ang sasakyan ko at pinaharurot ko na papunta sa kondo ni Honey. Nag-drive-thru ako sa Jollibee dahil alam kong mag-aaya na naman ng movie marathon si Honey. Ganun siya kapag hindi makatulog eh. Hindi na ako nag-doorbell sa kondo ni Honey dahil alam ko naman ang password ng kondo unit niya. Iniwan ko sa lamesa dito sa sala niya ang mga binili ko dahil hindi ko siya makita. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya pero wala siya kaya pumasok ako at pumunta sa comfort room niya dahil nakabukas ang shower. Kumatok ako, Honey. Tawag ko sa pangalan niya. Danny, parang umiyak ang boses niyang tawag sa pangalan ko. Kinabahan naman ako kaya, are you naked? Papasok ako, tanong ko habang nakahawak sa doorknob niya. Yeah I'm on the floor. Nadulas ako, umiiyak niyang sabi. Bakit napaka-iyakin ng mga babae? Kumuha ako ng tuwalya sa cabinet niya bago ko binuksan ang pintuan ng banyo niya. Malaki ang respeto ko sa kanya kahit iba-iba na ang naikama kong babae pero pagdating kay Honey ay may respeto ako sa kanya. Nakapikit akong pumasok, where are you? Sabi ko at dahan-dahan na naglalakad. I'm here, umiiyak pa rin niyang sabi. Base sa pagsasalita niya'y malapit lang siya sa harap ko kaya naglakad pa ako kunti hanggang sa, Danny stop I'm right in front of you, sabi niya. Here get this. Abot ko sa tuwalya nang kinuha ko habang nakapikit pa rin. Kinuha naman niya ito, naramdaman kong ibinalot niya ito sa sarili niya. It's fine now, open your eyes, sabi niya. Kaya iminulat ko ang mata ko. Nakita kong pula na ang mata niya kakaiyak. Umupo ako para magka-level lang kami at nakita kong may sugat sa hita niya. Anong nangyari dyan? Tanong ko habang nakaturo sa hita niya. There, it was his fault. Parang batang sabi niya at tinuro yung spider na nasa taas na ng pader. Mukhang natakot rin sa kanya. Hay nako ko Honey Lee, spider lang iyon mas malaki ka sa spider na iyon kaya huwag kang matakot, sabi ko sa kanya at binuhat na siya para ipunta sa kama niya. Nakasimangot lang siya pero ang cute niya pa rin. Nang may baba ko siya'y bumalik ako dito sa banyo niya at kinuha ang first aid kit niya para magamot ang sugat niya sa hita. Tignan mo na sugatan ka tuloy. Sabi ko habang ginagarment ang sugat niya. Hinawakan ko ang hita niya pero binitawan ko din lang dahil nag-iiba ang pakiramdam ko, nakakaramdam ako ng hindi dapat maramdaman. Nag-init ako bigla kaya nang magamot ko na ang sugat niya, why nagdahilan akong ibinalik sa banyo ang first aid kit. Magbihis ka na, may dala akong mga favorite mo, sabi ko at umalis na ng kwarto niya. Nakahinga naman ako ng maluwag nang nasa sala na ako, HO0OH. Sinet ko ang TV niya at namili na ng magandang panoorin. Cartoons na lang dahil pareho naman kaming mahilig sa panood na ganon. Lumabas na si Honey, napangiti naman siya nang makitang nakaayos na ang mga food na dala ko at ang papanoorin namin. Umupo siya sa tabi ko at kinuha ang remote sa akin at pinindot na ang play. Kinuha na rin niya ang isang supot ng fries at kumakain kami habang nanunood. Magdadalawang oras na kaming nanunood ng maramdaman kung bumibigat ang ulo niyang nakasandal sa balikat ko. Napangiti ako nang makita kong ang himbing na ng tulog niya. Hinaplos ko ang maamo niyang mukha dahil namiss ko siya. Namiss ko yung ganito, kapag hindi siya makatulog tinatawagan niya ako at pumupunta dito sa kondo niya magmo-movie marathon kami hanggang sa makatulog siya sa balikat ko. Pinatay ko na ang TV at maingat siyang binuhat para ipunta sa kwarto niya para makatulog siya ng maayos. Inayos ko ang pagkakahiga niya at kinumutan siya. Tinitigan ko siya habang natutulog tulad ng lagi kong ginagawa, hinalikan ko siya sa noo niya at, isang love you honey, have a good sleep, mahiinang sambit ko at umalis na sa kwarto niya. Inayos ko muna ang mga pinagkainan namin bago umuwi. 4:15 na nang makarating ako sa bahay, umakyat ako agad sa kwarto namin ni Anastasia. Sinek ko muna siya sa kwarto niya at ayon mahimbing ang tulog niya. Hindi na ako lumapit sa kanya dahil baka magising ko siya, kunting galaw lang kasi ay madyay gising na siya agad. Hindi ko rin alam ang sasabihin sa kanya kapag nagising siya at magtanong kung saan ako galing at ngayon lang ako nakauwi.
Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol kay Honey dahil baka makasama sa pinagbubuntis niya, ganoon rin ako kay Honey hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang tungkol kay Anastasia dahil baka hindi ko na masabi sa kanya na mahal ko siya. Humahanap lang ako ng tiyempo para umamin sa kanya. Sana mapatawad mo ako anak sa ginagawa ko ngayon sa mami mo, sabi ko sa isip ko bago ko sinara ang pinto at dumiretso na sa kwarto ko. Kahit madaling araw na nang makauwi ako ay maaga pa rin akong nagising. Pagkatapos ko maligo at magbihis ay lumabas na ako ng kwarto. Sinulyapan ko ang kwarto ni Anastasia dahil may kunting awang ito pero wala na siya sa loob. Sumakay na ako ng elevator pababa. Nakapagdesisyon na ako na magtatapat ako ng feelings ko kay Honey ngayong araw. Saka ko naiisipin ang tungkol kay Anastasia at sa baby namin baka maulit na naman ang nangyari noon, hindi ko nasabi na mahal ko si Honey dahil umalis na naman siya. Traveler kasi si Honey, kung saan-saan niya gustong pumunta. Gustuhin ko man siyang samahan hindi ko naman maiwan ang kumpanyang ipinamana sa akin. Pagbukas ng elevator nadatnan kong nakaupo si Anastasia sa sala at nanunood ng TV. Tutok na tutok siya sa panunood kaya hindi niya ako napansin. Pinigilan ko na lang ang sarili kong huwag nang lumapit sa kanya para haplusan ang baby namin at halikan siya sa noo. Ayaw ko nang dagdagan pa ang magiging kasalanan ko kay Honey. Dumiretso ako ng kusina, naamoy ko agad ang napakabangong nakahain na sa hapagkainan. Naisipan kong kasabay kumain ng agahan si Honey kaya, Manang pwede po bang pakibalutan ako ng ulam at kanin, sabi ko kay Manang, kasabay po. Kasing kumain si Honey, pabulong kong sabi kay Manang dahil ayaw kong marinig ni Anastasia ang sinabi ko. Ngumiti naman sa akin si Manang. Nakauwi na pala si Honey mo, pabulong rin na biro ni Manang. Kinilig naman ako sa sinabi ni Manang, pakiramdam ko na mula ako sa kilig. Napaayos ako ng upo nang pumasok ng kusina si Anastasia. Salubong ang kilay niyang pumasok. Manang ipabaon niyo na po lahat yan kay Danny, ang baho ng amoy nila, masungit niyang sabi. Ngayon ko lang siya nakitang nagsungit ng ganyan. Hormones pa rin ba niya iyon? Sigurado ka Ma'am Tasha, ang sarap pa naman ng mga niluto. Hindi natuloy ni Jaya ang sasabihin dahil tinarayan siya ni Anastasia. Ayaw ko sa mga yan, ang baho. Masungit niyang sabi at umalis na. Napapailing na lang ako dahil ngayon ko lang siyang nakitang ganyan ang ugali niya. Ang lawak ng ngiti sa aking mga labi habang naglalakad ako patungo sa kondo ni Honey dala ko ang paborito niyang bulaklaka at yung mga pagkain na pinabalot ko kay Manang. Hindi ako pumasok sa trabaho ngayong araw. Honey, tawag ko nang makita ko siyang malapit nang pumasok sa kondo niya. Tumingin naman siya sa gawi ko at napangiti nang makita ako. Dan, tawag niya sa pangalan ko nang makalapit ako. Namiss kong may tumatawag sa akin na Dan. Here, abot ko ng flower sa kanya at nagbeso kami. Thank you, alam na alam mo talaga ang paborito kong bulaklak ha. Sabi niya, pumasok na kami sa loob ng kondo niya. Siyempre naman ako pa, mula ulo hanggang sa talampakan mo ay kilalang kilala ko na, pagmamayabang ko sa kanya. Napatawa naman siya nang mahina sa sinabi ko. Ako rin naman Dan, I know you well, tumataas pa ang kilay nila habang nagsasalita. Ginulo ko na lang ang buhok niya at nagtungo sa kusina para ihanda ang doll akong mga pagkain. Napangiti ako nang bigla niyang sindal ang likod niya sa likod ko habang nilalabas ko ang mga dala ko. Hindi pa rin siya nagbago, ganyan na ganyan pa rin siya hanggang ngayon. Dan, can I ask you a favor? Seryusong tanong niya habang nakasandal. Hinayaan ko lang siya sa ganoon na pwesto kahit mang-alay ako ay ayos lang basta si Honey ng dahilan. Yeah, sure, sagot ko naman. Sa susunod na may manligaw sa akin pwede bang turuan mo sila? Turuan mo sila kung paano nila ako mapapasaya? Seryusong sabi niya habang nakasandal pa rin sa akin. Napatigil naman ako sa ginagawa ko sa sinabi niya. Hindi kasi ako sumasaya sa mga ginagawa nilang effort dahil pakiramdam ko may kulang sa kanila at hindi ko naman alam kung ano yun, pagtutuloy niya sa sinabi niya. Bakit gusto mo na bang magka-boyfriend Honey Lee? Seryusong tanong ko. Tumanggaw siya habang nakasandal pa rin sa likod ko. So bad, exited niyang sabi. Napangiti ako nang makaisip ng ideya. Humarap ako sa kanya. Nagulat siya sa ginawa ko. Pero mas lalo siyang nagulat nang mahina ko siyang itinulak at isinandal sa pader. Rinig ko ang lakas ng tibok ng puso niya.
Inilap ko ang mukha ko sa mukha niya at nakita ko ang paglunok niya. Matamis akong ngumiti, "Can I just be your boyfriend?" Sweet kong tanong sa kanya. Sobrang lapit na ng mga mukha namin sa isa't isa. Ang bango ng hinga niya, nakakaadik ang amoy niya. Napatitig siya sa mukha ko hanggang sa tinulak niya ako ng mahina pero hindi man lang ako natinag sa ginawa niya. Naaadik ako sa kanya kapag ganito ako kalapit sa kanya. Gusto niyang ibuka yung bibig niya pero binabawi niya rin agad. Unti-unti kong nilalapit ang labi ko sa labi niya hanggang sa kunting-kunti na lang ay mahahalikan ko na siya pero hindi natuloy dahil malakas niya akong tinulak. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto niya. Natauhan naman ako sa mga ginawa ko kaya napahilamos ako sa mukha ko. "Ano ka ba naman, Danny?" Galit kong sabi sa sarili ko. Napapaisip ako kung susundan ko ba siya o hahayaan na lang muna siya. Baka nabigla ko siya sa mga nagawa ko ngayon sa kanya. "Hindi ka na naman nag-isip ng tama, Danny." Inis ko pa ring sabi sa sarili ko. Dapat ay maayos ang nasa plano kung pagtatapat sa kanya ngayong araw din pero ano tong ginawa ko, nabigla ko yata siya. Tinignan ko yung pintuang pinasukan niya. Napahilamos na naman ako sa mukha ko at napasuklay sa buhok ko sa inis na nararamdaman ko sa sarili ko. Naglakad ako patungo sa harap ng pintuan sa kwarto ni Honey. Kakatok and asa na ako pero binawi ko ang kamay ko at ibinababa ito. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya pero wala namang lumalabas mula sa bibig ko. Parang napipi ako. Umiling na lang ako sa mga pinaggagawa ko sa kanya kanina at naglakad na palabas ng kondo niya. Ang dapat na pagtatapat ko sa kanya ng maayos ay nauwi sa wala. Isang linggo na ang nakalipas ng heli kong nakausap at nakita si Honey. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Pumupunta ako sa kondo niya pero wala akong lakas ng loob para pindutin ang doorbell niya. Nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag nakita ko siya. "Sir Danny, nakahanda na po ang pagkain ninyo," sabi ni Manang. Nandito kasi ako sa pool area dahil nakatambay sa garden si Anastasia. Isa rin yun hindi ako pinapansin, wala naman akong ginagawang kasalanan sa kanya. "Sige Manang, susunod na po ako," sabi ko at sinulyapan ko pa ang cellphone ko bago ko ito kinuha at ibinulsa. Tumayo na ako at naglakad papunta sa kusina, nadatnan ko nang nakaupo na si Anastasia. Ang layo na naman niya sa akin, galit ba siya sa akin o nagtatampo? Hindi ko na lang siya pinansin. Lagi naman siyang ganyan nitong nakaraan. Naglalagay pa lang ako ng pagkain ko tapos na si Anastasia kumain dahil nagpunas na siya ng bibig at tumayo na. Tinignan ko yung pagkain niya at kunti lang ang nabawas. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa hindi ko na siya makita. "Manang, anong problema nun?" Tanong ko kay Manang habang hinihiwa ang ulam ko. Nasa tabi lang si Manang dahil siya ang mayordoma dito sa bahay ko. "Hindi ko rin po alam sir, nag-iba po siya simula ng napasok na kayo sa trabaho. Ang kunti-kunti ng kinakain niya. Minsan inuutusan ko si Jaya na magdala ng pagkain sa taas at ayain si ma'am. Kumakain naman daw siya pero talagang kunti lang ang kinakain niya," mahabang sab ni Manang. Tumango na lang ako sa sinabi ni Manang at kumain na. Pero kunti lang din ang nakain ko dahil wala akong gana. Pagkatapos ko kumain ay pumunta ako sa taas dahil gusto kong makausap si Anastasia. Gusto ko siyang tanungin kung anong problema niya. Pero hindi pa nakakahalahati ang napupuntahan nitong elevator ay biglang tumawag ang kapatid ni Honey. Sinagot ko agad ang tawag niya. Habang hinihintay ko magsalita ang kapatid niya ay pinundot ko na lang ang first floor. Bababa na lang ako ulit. "Danny, do you have any idea where Honey is? She hasn't contacted us in more than a week," nag-aalalang sabi ng kapatid niya sa kabilang linya. "I'm not sure. I haven't spoken to her since last week," sagot ko naman. Ganun ba, hindi ko na pinakinggang ang sasaihin pa ng ate niya. Nagmamadali akong sumakay sa kotse ko at mabilis na pinaharurot ito hanggang sa makarating ako sa kondo niya. Nang may park ko ang sasakyan ko'y wala na akong sinayang na oras, bumababa ako agad para magtungo sa kondo niya. Hindi na ako nag-doorbell pa, pinindot ko na lang ang password para mabilis akong makapasok ng kondo niya. Pero pagpasok ko, sobrang linas ng loob ng kondo niya. Halatang wala nang nakatira ng ilang araw. Pinuntahan ko lahat ng loob ng kondo niya pero walang bakas ni Honey. Pabagsak akong umupo sa sofa niya.
Nasaan ka na naman honey, hindi ka talaga marunong magpaalam kung aalis ka. Napayuko ako, kasalanan ko ba kung bakit ka na Norman umalis at lumayo? Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo, hindi ako nag-iisip ng panahong iyon. Sana mapatawad mo ako. Napaangat ang ulo ko nang tumunog ang doorbell sa pintuan ng kondo ni Honey. Tumayo ako para tignan kung sino ang nag-doorbell. Sinilip ko sa maliit na butas at nakita ko ang pamilyar na mukha na tagalinas ng kondo niya. Binuksan ko agad dahil baka alam niya kung nasaan si Honey. Sir, gulat niyang sabi nang ako ang makita niya nang bumukas ang pintuan. Ate, alam mo ba kung nasaan si Honey? Tanong ko agad. Umiling siya at naiinabot sa akin na papel. Nang makuha ko ang papel ay umalis na siya agad. Don't look for me anymore, basa ko sa sulat na binigay ni ating tagalinas sa kondo ni Honey. Pinunit ko ang papel at umalis na sa kondo niya. Lasing akong umuwi sa bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi pero paggising ko nakita kong nakaupong nakatulog si Anastasia sa sahig malapit sa akin. May hawak siyang bimpo at sa tabi niya'y palenggana. Bumangon ako pero sobrang sakit ng ulo ko kaya sumando ako sa kama at hinihilot ang sentido ko. Habang hinihilot ko ang sentido ko natigilan ako nang mapatingin ako kay Anastasia. Ang amo talaga ng mukha niya pagtulog. Ngayon ko lang ulit siya nakita ng malapitan at pansin kong namayat siya. Sir, nagulat naman ako kay Jaya nang pabulong niya akong tawagin mula sa pintuan. Hindi ko siya namamalayang nagbukas ng pintuan. Sinenyasan niya ako na wag maingay kaya, bakit? Pabulong kong tanong sa kanya. Tinuro niya si Anastasia at tahimik na naglakad palapit sa amin. Bakit nandito ta? Kanina ko pa siya hinahanap dahil may lagnat siya kagabi, pabulong niyang sabi tama lang para marinig ko. Tumayo ako agad at maingat siyang binuhat para ipahiga sa kanako. Sobrang init niya nga nang hawakan ko siya sa noo. Nagising siya pero hindi ko siya pinabangon. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ang ulo mo? Sunod-sunod niyang tanong. Nakaramdam ako bigla ng guilty sa ginawa kong pangluluko sa kanya. Ang bait niya, siya ang may sakit pero ako pa ang inunang kinamusta. Ayos lang ako, kaya ikaw magpahinga ka muna. Dito ka muna sa kwarto ko para maalagaan kita, sabi ko sa kanya. Nakaupo ako sa tabi niya at hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ito. Matulog ka na ulit, sigurado akong napuyat ka sa pag-asikaso sa akin kagabi, sabi ko. Tumanggaw siya at ipinikit ang mata niya. Hinalikan ko siya sa noo. Nagpakuha naman ako ng maligamgam na tubig kay Jaya para pamunas kay Anastasia dahil sobrang init niya. Nang matapos ko siyang pinunasan ay lumabas ako sa kwarto ko at nadatnan kong naghihintay si Jaya sa sala dito sa taas. Lumapit ako sa kanya, inabot naman niya sa akin ang hot chocolate coffee. Inabot ko naman ito bago umupo sa katapat niyang sofa. Sir, pwede ko po ba kayo nang makausap? Seryosong tanong ni Jaya. Tumanggaw naman ako dahil humihigop ako sa kapeng binigay niya. Ayoko po sanang makialam pero hindi ko na po kayang nakikitang nagkakaganon si Tasha, sabi niya. Gaano na ba sila ka-close ni Anastasia at Tasha na ang tawag niya sa kanya? Anong ibig mong sabihin Jaya? Tanong ko. Ang seryoso ng usapan namin at ngayon lang ako kinausap ni Jaya ng ganito. Kilala ko kasi siyang palatawa at masayahing tao. Ituring niyo naman po sanang asawa ang asawa niyo. Sabi niya. Napatigil ako sa sinabi niya. Oo nga pala wala silang alam tungkol sa amin ni Anastasia. Ang alam lang nila ay asawa ko talaga siya at palihim ang ginawa naming kasal na tanging kami lang dito sa bahay at si Lola at ng isa kong kaibigan ang nakakaalam. Anong ibig mong sabihin Jaya? Hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang, si Ma'am Honey sir, sabat niya. Natigilan na naman ako sa sinabi niya. Sir alam naman nating lahat kung gaano mo kamahal si Ma'am Honey pero meron na po kayong asawa at anak na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ko po alam kung bakit si Ma'am Tasha ang pinkasalan niyo kahit si Ma'am Honey naman ang mahal niyo pero sir hindi deserve ni Tasha ang pinapakita at pinaparamdam niyo sa kanya nitong mga nakaraang araw, mahabang sabi niya. Napaisip ako at hindi nagsasalita. Alam niyo po bang napakabait ng asawa niyo? Araw-araw gumigising siya ng maaga para ipaghanda ka ng pagkain. Si Tasha ang nagluto ng mga pagkain na dinala mo kay Ma'am Honey sir. Siya rin ang namimili ng mga susuotin niyo sa opisina. Gabi-gabi kanyang hinihintay mula dyan sa balkonahe niyo kung hindi ko pa siya i-check kung tulog na ba ay hindi pa siya matutulog.
Alam niyo rin ba sir na hindi ito ang unang nilanat siya? Natauhan ako sa mga sinabi niya. Sobra akong nakaramdam ng guilty sa mga ginawa ko sa asawa ko. Pinuntahan ko si Anastasia sa kwarto at hinaplos ang pisenge niya. Hinalikan ko siya sa noo, sa lips at sa tummy niya. Sorry mommy and baby, babawi si daddy promise. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon dahil sa sobrang laki ng pinagbago ng pakikitungo sa akin ngayon ni Danny. Pakiramdam ko para na talaga kaming mag-asawa. Nagbalik na ang dating Danny na maalaga at sweet, sino naman ako para baliwalahin ulit, diba? Baka hanap-hanapin ko na naman siya kaya grab the opportunity. Magkatabi na kaming natutulog pero wala pang nagaganap na alam nyo na. Kanina pa ako gising pero si Danny ang himbing pa rin ng tulog habang nakayakap sa akin. Hinalikan ko siya sa noo niya bago ko dahan-dahan na inalis ang nakayakap niyang kamay. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos at magmumog, saka ako pumunta sa closet niya para ihanda ang gagamitin niya sa pagpasok sa opisina. Nang makapili na ako'y bumaba na ako para ipaghanda siya ng breakfast namin. Good morning po, bati ko sa mga kasambahay na nadadaanan ko. Mukhang maganda ang tulog at gising natin bungad na sabi ni Jaya na naghuhugas ng plato sa kusina. Nginitian ko lang siya at dumiretso sa ref para tignan kung anong pwedeng agahan namin ni Danny. Kumuha ako ng 2 eggs, hotdogs at bacon sa ref para lutuin ko. Nang matapos ko maluto ang ulam namin ay nagsangag ako at nagtimpla ng kape. Sakto naman nang maayos ko ang table ay kababalang ni Danny. Napangiti ako nang yakapin niya ako mula sa likuran habang nakatayo at chini-check kung may kulang pa sa mga niluto ko. Hinalikan niya ako sa noo, sa pisenge at sa lips. Good morning, matamis niyang bati sa akin. Humarap ako sa kanya at ginawaran rin siya ng mabilis na halik sa lips. Good morning too. Umupo siya para magka-level lang sila ni baby, hinaplos niya ng marahan at may ingat ang tummy ko bago niya ito kinis. Good morning baby, I love you, sweet niyang sabi. Buti pa si baby may I love you. Hay nako, nilalanggam na tayo dito, pabirong sabi ni Jaya nang dumaan siya dito sa kusina. She, sabi ko at sinimangotan siya bago pa mawala sa paningin ko. Natawa naman si Danny sa amin at ipinaghila ako ng upuan. Linagyan ko ng pagkain ang plato ni Danny bago ang sa akin at nagsimula na kaming kumain. Nang matapos kami kumain ay ihinatid ko si Danny sa labas ng bahay. Hanggang doon lang naman ako pwedeng lumabas. Hinalikan muna niya kami ni baby bago siya pumasok sa kotse niya at umalis na. Nakangiti naman akong hinawagayway ang kami ko sa papaalis niyang sasakyan. Nang hindi ko na matano ang sasakyan niya ay sinara na nila ang gate, pumasok na rin ako sa loob. Boring na naman dahil wala na naman si Danny. Maghapon akong nanonood dito sa taas, minsan naman ay sinasamahan ako ni Jaya dito sa taas kapag wala siyang ginagawa sa baba at naglalaro kami ng mga play cards o chess. Ang boring ng maghapon ko kapag nasa work si Danny. Parang gusto ko na rin pumasok ulit sa trabaho. Papayagan kaya ako ni Danny? Tanungin ko na lang siya mamaya pagdating niya. Katatapos ko lang maligo at basa pa ang buhok ko nang pumasok si Danny dito sa kwarto niya. Dito na kasi ako natutulog at naliligo. Mukhang maaga siyang umuwi ngayon. Lumapit siya sa akin at pinaupo ako. Kinuha niya yung towel at pinunasan ang bas akong buhok. Ang aga mo naman yata umuwi ngayon Danny. Tanong ko habang nakatalikod sa kanya. Maaga kong natapos ang mga dapat kong gawin kaya nagpa siya na akong umuwi. Sabi naman niya at patuloy pa rin ang pagpunas niya sa buhok ko. Ganoon ba? Hindi pa ako nakakapagluto ng ulam, anong gusto mong ulam? Tanong ko sa kanya at mabilis na tumayo. Ikaw, mabilis niyang sabi. Pinanlakihan ko naman siya ng mata kaya, sabi ko ikaw, ano bang gusto mong ulamin ngayong gabi? Natatawang sabi niya. Umupo ako sa tabi niya, hindi ko alam, pero Danny may gusto akong kainin, sabi ko sa kanya. What is it? Tanong naman niya. Anong gusto ng baby ko? Sabi pa niya at hinaplos ang tummy ko. Isaw, mabilis kong sabi. Natakam ako bigla. Mukhang ngayon lang narinig ni Danny ang pagkain na iyon base sa ekspresyon ng mukha niya. What kind of food is that? Sabi niya at inilabas niya ang cellphone niya para i-search kung anong itsura ng isaw. Labas tayo para makita mo ang itsura ng isaw, sabi ko. Para-paraan lang para makalabas din ako. No, mabilis niyang sabi.
Magpabili na lang tayo kila Manang, dugtong pa niya. HMMMP, dinabogan ko siya at lunayo sa kanya. Balak ba talaga niya akong ikulong dito sa bahay niya? Gustong gusto ko nang lumabas. Naramdaman ko namang lumapit siya sa akin. Yinakap niya ako mula sa likuran. Saan natin bibilhin ang isaw niyo ni baby? Malambing niyang tanong. Nakangiti akong humarap sa kanya at sinabing, Tara, nandito kami ngayon sa plaza kung saan marami ang mga tindang tusok-tusok sa paligid. Noong una ay ayaw bumili ni Danny dahil baka daw hindi malinis pero buti na lang at napilit ko. Nang makabili kami ay umupo kami dito sa mga bench sa gilid. Kumuha ako ng isang isaw para kainin pero bilang inagaw ni Danny ang karne kung may hawak ng isaw at, kakainin mo talaga ito. It's look like, hindi natuloy ang sasabihin niya nang bigla akong kumagat. Anastasia, galit niyang sabi. Hindi ko siya pinansin at patuloy na kumain ng isaw. Nang makita kong ibubuka niya ang bibig niya para magsalita ay nilagyan ko ng kunting kapiraso ng isaw ang loob ng bunganga niya. Nguyain mo, utos ko sa kanya dahil iluluwa sana niya ito. Natakot naman ata siya sa akin kaya nginuya niya. Nang matikman niyang masarap ay tumango tango pa siyang kumakain. Masarap nga, sabi niya at muntik nang inubos ang isaw na binili namin. Patuloy pa rin kaming kumain dahil bumalik siya sa pinagbilan namin para bumili pa ng isaw. Sinusubuan niya ako tapos yung natitira sa sinusubaw niya sa akin ay kinakain niya. Ngayon ko lang naranasan ang kumain sa public place na may kasamang lalaki. Si TJ kasi puro restaurant ang gusto kainan dahil hindi rin siya nakaranas kumain sa public place. Mayayaman nga naman. Pinagtitinginan kami ng mga taong dumadaan lalo na yung mga babaeng sobrang lagkit ng tingin kay Danny nakakainis lang. Nang makita niyang naiinis ako sa mga babaeng tumitingin sa kanya ay hinalikan niya ako sa lips at ipinakita niya sa mga babaeng tumitingin sa kanya ang wedding ring namin. Ngayon ko lang napansin na suot niya na pala yung wedding ring namin. Sabi kasi niya pagkatapos ng kasal ay hindi niya pwedeng suotin ang wedding ring namin dahil baka malaman nila na kasal na siya. Not-ouch naman ako dahil sinuot na niya ako kasi suot ko simula nang may kasal kami. Wala namang makakakita na ibang tao dahil hindi naman ako pinapalabas ng bahay niya kaya nagpasya akong isuot na lang dahil baka mawala ko. Ang mahal pa namari ng panangbili niya doon. Ang saya ko, ang saya-saya. Nakasandal ako sa balikat ni Danny habang magkahawak kami ng kamay at nakatingin sa mga star. Napatingin sa akin si Danny nang humikab ako. Let's go home, mukhang inaantok ka na, sabi niya at inalalayan akong tumayo. Nang makasakay kami sa kotse niya ay lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisnge at, thank you, Danny. Nag-enjoy ako, pagpapasalamat ko bago pumikit dahil inaantok na ako. Naramdaman ko namang linagay niya ang seatbelt ko at hinalikan ako sa noo. Good night Anastasia, nag-enjoy rin ako, sabi niya at pinaandar na ang sasakyan niya. Danny sige na please payagan mo na akong pumasok ulit sa trabaho, pagmamakaawa ko kay Danny. Tanging iling na naman ang sagot niya. Nakaakinis naman kanina ko pa siya pinipilit na payagan na akong pumasok sa trabaho pero ayaw niya talaga. Naimiwang sa harap niya at masama ang tingin ko sa kanya pero wala hindi siya natinag. Umalis ako sa harap niya at padabog na naglakad papunta dito sa pinakagilid ng kama namin at padabog rin akong umupo. Anastasia si baby, gulat niyang sabi. Hindi ko rin siya pinansin pero sa loob-loob ko ay nagugilty ako dahil hindi na naman ako ang ingat. Mag-ingat ka naman Anastasia, wag mo peralin ang galit mo, isipin mo naman si baby. Mahinahon niyang pangaral sa akin. Nararamdaman kong nagtutubog na ang mata ko kaya nagpas siya na akong umalis ng kwarto namin at nagtungo dito sa living room namin dito sa taas. Doon na ako umiyak ng tuluyan. Mas lalo akong nagilty sa huling sinabi ni Danny. Naramdaman ko naman may yamakap sa akin mula sa likuran at, sa stop crying, malambing niya sabi. Gusto ko lang naman pumasok ulit sa trabaho naboboring na kasi ako dito sa bahay mo, iyak kong sabi. Alam mo namang kaligtasan niyo lang ang nais ko diba, malambing pa rin niyang sabi. Tumango ako habang pinupunasan ko ang mga luhang nasa pisnge ko. Alam mo naman pala, sabi naman ni Danny. Umiyak siya para pumunta sa harap ko. Inangat niya ang ulo ko at pinunasan ang baseng pisnge ko. Sige na papaya na ako, sabi niya. Nagningning naman ang mata ko at yinakap siya bigla dahil sa sinabi niya.
Alam ko namang hindi mo ako matitiis, Danny. Yehey, thank you daddy, parang bata kong sabi. Nagulat ko yata siya sa sinabi ko dahil biglang siyang nakatulala habang nakatingin sa akin. Ano ulit yung sinabi mo? Tanong niya nang makabawi. Nginitian ko muna siya bago ko inulit ang, Daddy, namula siya sa sinabi ko kaya tumalikod siya at naglakad papasok sa kwarto. Sinundan ko naman siya para makita kung anong gagawin niya. Inawang ko ng kaunti ang pinto, tama lang para makita ko ang ginawa ni Danny. Not-ouch naman ako sa naging reaksyon niya, sumasayaw siya sa tuwa. Mababasa pa sa bibig niya ang Daddy, Daddy, isang napasandal ako sa pinto at tahimik na pinapanood si Danny na sobrang saya. Ako rin Danny, sobrang saya ko. Sobrang saya ko tuwing kasama kita. Bago tayo may kasal ay wala tayo ng pakialam sa isa't isa, ang tanging concern lang natin ay ang baby na nasa sinapupunan ko at hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito dahil lang sa baby natin. Hindi ko ma-imagine na magiging ganito tayo sa isa't isa ngayon. Dahil ang akala ko ay wala kang pakialam sa akin at wala rin akong pakialam sa'yo. Na si baby lang talaga ang dahilan kung bakit tayo ikinasal at kung bakit mo ako inuwi dito sa bahay mo. Hindi ko napipigilan ang sarili kong mahulog sa'yo, bahala nang sumugal akong muli sa pag-ibig, sana ay huwag mo akong biguhin dahil nararamdaman ko nang sa kunting panahon nating pagsasama ay unti-unti na akong nahuhulog sa'yo, Danny. Pero hindi, ayaw kong umasa na sana pareho tayo ng nararamdaman. Ang tanging hiling ko lang ay sana huwag kang magbago, huwag magbago ang kung paano mo ako alagaan at ingatan kahit na alam kong si baby lang naman ang dahilan mo. Unang araw ko ulit sa trabaho ngayon kaya maaga akong natulog kagabi para maaga akong magising. Masaya kong minulat ang mata ko pero binawi ko rin ang ngiti ko nang makitang wala na si Danny na katabi ko. Nasaan kaya siya? Ang aga-aga wala na siya sa tabi ko. Nakita ko naman ang table na nasa tabi ng kama namin at may mga pagkain ng nakahain. Napangiti ako ulit, di ba parang baliw lang. May nakita akong note kaya kinuha ko ito at binasa. Good morning mommy and baby, kinilig naman ako sa mommy niya. Enab, eat your breakfast before you go to work, basa ko na naman sa sinulat niya. Nagmumag muna ako bago ako kumain. At para akong baliw habang sumusubo dahil naalala ko na naman ang pagtawag sa akin ng mommy ni Danny sa letter niya. Nang mabusog ako ay naligo na ako. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ko habang naliligo hanggang sa matapos ako at makapagpalit ng damit pang trabaho na parang bago dahil ngayon ko lang nakita. Hanggang sa pagbaba ko ay nakangiti pa rin ako kaya inasar na naman ako ng Jea, baka mapunit ang bibig Tasha ha, ngiti-ngiti, nagbibirong sabi niya. She, pabiro rin na sabi ko. Nagtinginan kami at nagtawanan. Buti at napapayag mo. Tanong niya habang inaayos ang nagusot kong damit. Ang tinutukoy niya ay ang pagpayag ni Danny na pumasok ulit ako sa trabaho, syempre ako pa, pagmamayabang ko kay Jea. Linaybot ko ang paningin pero hindi ko makita si Danny. Nahulaan at ani Jea na hinahanap ko si Danny kaya, nauna siyang pumasok, ang aga niya nagising para ipagluto ka ng breakfast mo. Bili niyang si Manong Fred na ang maghahatid sa'yo sa trabaho dahil may aasikasuhin daw siya sa opisina, sabi ni Jea. Hinatid niya ako kay Manong Fred at nang makasakay ako pinaandar agad ni Manong Fred ang sasakyan. Sobrang excited ko pumasok sa trabaho. Ma'am, sabi ni Sir sa last floor daw po muna kayo unang pumunta, sabi naman ni Manong Fred at hinatid ako sa elevator, siya na rin ang pumindot sa last floor. Mag-isa kong nakasakay sa elevator. Gusto kong sumayaw sa tuwa dahil nakalabas na ulit ako ng bahay at magtratrabaho na ako ulit. Hindi na ako may board. Ting! Tunog ng elevator at bermukas na. Lumabas na ako, maling floor ata tong pinindot ni Manong Fred dahil ang dilim naman ng paligid mukhang hindi pa binubuksan ang mga ilaw at bintana dito sa floor na ito. Tumalikod na ako at papasok na sana ako ulit sa elevator nang biglang nagliwanag ang paligid at may sumigaw ng, "Welcome back to work Mrs. Anastasia Johnson." Napatikip ako sa bibig ko sa sobrang galak at tuwa lalong-lalo na sa sinabi nilang Mrs. Anastasia Johnson. Ipinaalam ani Danny ang tungkol sa amin. Mamaya ko na lang siya tatanungin, anjoyin ko muna pag-welcome nila sa akin. Lumuluha ang mata ko sa sobrang tuwa. Lumapit naman sa akin si Danny na may dalang bulaklak. Nang makalapit siya ay hinalikan niya ako sa aking lei at ibinigay niya sa akin ang bulaklak na hawak niya.
Welcome back to work Mrs. Johnson, matamis at may halong biro niyang sabi.